Unang laro pa lang ni Kai Sotto matapos ang kanyang matinding performance sa FIBA Asia Cup Qualifiers, agad na bumalik ang hype sa kanyang pangalan. Ang naging laban ng Koshigaya Alphas kontra Nagoya Fighting Eagles ay puno ng aksyon at dramatiko hanggang sa huling segundo, ngunit higit sa lahat, nagbigay diin ito sa malaking potensyal ng ating kababayan. Sa harap ng mahigpit na depensa ng Nagoya, ipinakita ni Kai na kaya niyang mag-adjust at mag-contribute kahit pa sa ilalim ng pressure. Nagsimula ang laro sa isang dikitang palitan ng puntos, ngunit lumamang agad ang Nagoya sa pamamagitan ng kanilang consistent na outside shooting. Sa unang quarter, halos hindi nagkaroon ng pagkakataon si Kai Sotto na makuha ang bola sa poste. Nagtapos ang quarter na scoreless si Kai, bagamat nakuha niya ang 4 na rebounds. Ang mahigpit na depensa ng Nagoya ay nagpakita ng respeto sa kakayahan ni Kai, na palaging dinodoble o tina-triple team tuwing nagtatangka siyang kumuha ng posisyon sa ilalim. Sa second quarter, sa wakas ay nakapunto si Kai sa pamamagitan ng isang offensive rebound at putback, kung saan naipasok pa niya ang bonus free throw. Bagamat patuloy na lumobo ang lamang ng Nagoya, unti-unting nagpakita si Kai ng kumpiyansa at kontrol sa kanyang laro. Sa kabila ng matinding depensa laban sa kanya, nagsimula siyang makahanap ng paraan para makascore at makatulong sa opensa ng Koshigaya. Sa third quarter, nagkaroon ng momentum si Kai Sotto. Mula sa magandang feed ng kanyang teammates, naipasok niya ang ilang baskets, kabilang ang isang alley-oop play at 2 free throws. Ang kanyang presensya sa ilalim ay nagdulot din ng foul trouble para sa depensa ng Nagoya, na nagbigay ng karagdagang oportunidad para sa Alphas. Bagamat patuloy na may sagot ang Nagoya sa bawat run ng Koshigaya, hindi nawala ng gana si Kai at patuloy na nagpakita ng energy at hustle. Isa pang highlight ng laro ang magandang assist ni Kai na nagresulta sa 3-pointer ng kanyang kakampi. Sa kabila nito, nanatili pa ring kontrolado ng Nagoya ang laro, na nagtapos ang third quarter na may 12-point lead. Sa puntong ito, umabot na sa 9 ang puntos ni Kai, ngunit tila kulang pa ito para dalhin ang kanyang koponan pabalik sa laban. Dumating ang fourth quarter at dito nagningning ang laro ni Kai Sotto. Nakapuntos siya mula sa mid-range at gumawa ng isang matinding defensive play nang butatahin ang shot ng import ng Nagoya. Ang momentong ito ay nagbigay ng spark sa bench ng Koshigaya na tila nag-udyok sa kanilang bigyan ng huling push ang laban. Hindi nagtagal na ibaba nila ang lamang ng Nagoya sa 3 puntos. Isa sa pinakamalaking highlight ni Kai sa laro ay ang kanyang reverse dunk na nagbigay ng momentum sa Koshigaya. Kasunod nito, isang clutch 3-pointer ang kanyang naipasok, na muling nagpa-hype sa buong arena. Sa mga huling minuto, bagamat nagbigay ng counter ang Nagoya, nagawa pa rin ni Kai na dalhin ang laro sa isang competitive na pagtatapos. Sa huli, kinapos ang Koshigaya sa oras, at natalo sa score na 4 na puntos ang pagitan. Bagamat hindi nanalo ang Koshigaya, ang naging laro ni Kai Sotto ay patunay na siya ay patuloy na nagkakaroon ng improvement at maturity bilang isang manlalaro. Nakapagtala siya ng 20 puntos, 9 rebounds, 3 assists, at 2 blocks, mga numerong nagpapakita ng kanyang all-around game. Sa kabila ng mahigpit na depensa laban sa kanya, naipakita niya ang kanyang versatility at kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon. Ang laban na ito ay hindi lamang nagbigay diin sa kahusayan ni Kai kundi pati na rin sa potensyal niya na maglaro sa mas mataas na antas. Sa bawat laro, patuloy niyang pinapatunayan na kaya niyang mag-perform kahit sa ilalim ng presyon. Sa galing niyang ito, hindi malayong mapansin siyang muli ng mga scouts mula sa EHD. Ang pag-angat ni Kai Sotto mula sa mahirap na simula tungo sa explosive na pagtatapos ay kwento ng determinasyon at puso. Isang bagay na hinahangaan hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng mga basketball enthusiasts sa buong mundo. Habang patuloy siyang nagpapakita ng ganitong klaseng laro, tila malapit nang muling marinig ang kanyang pangalan sa EHD. At ang kanyang tagumpay ay magiging inspirasyon para sa maraming Pilipinong nangangarap na makapasok sa mundo ng professional basketball. Unang laro pa lang ni Kai Sotto pagkatapos ng kanyang stellar performance sa FIBA Asia Cup Qualifiers at agad itong nagdala ng malaking atensyon mula sa mga tagahanga at basketball analysts. Ang hype sa kanyang pangalan ay hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na presensya dahil na rin sa kanyang versatility bilang isang big man. Sa laro kontra Nagoya Fighting Eagles, hindi nagpatinag si Kai kahit na dumaan sa mahigpit na depensa.
Ang tatlo-tatlong defenders na bumabantay sa kanya ay nagpakita ng respeto sa kanyang kakayahan, ngunit sa kabila nito, nakahanap siya ng paraan upang makakontribute. Ang kanyang adjustment sa laro, mula sa rebounding, shot blocking, at pagkuha ng punto sa ilalim, ay patunay ng kanyang patuloy na pagdevelop bilang isang elite player. Ang naturang laban ay nagbigay liwanag sa kakayahan ni Kai na maglaro sa ilalim ng pressure. Sa kabila ng mga limitasyon sa kanyang touches sa poste at ang pagtaas ng intensity ng depensa ng Nagoya, hindi ito naging hadlang sa kanya upang makahanap ng tamang hit. Ang ganitong composure sa laro ay bihirang makita sa isang batang manlalaro, lalo na sa isang may mataas na expectations tulad ni Kai. Ang kanyang defensive presence at offensive efficiency, lalo na sa second half, ay nagbigay ng bagong sigla sa koponan ng Koshigaya, kahit pa sila ay naungusan sa mga huling segundo ng laban. Sa mas malalim na pagsusuri, ang laban na ito ay maaaring ituring na mikrokosmo ng potensyal ni Kai bilang global basketball star. Ang kanyang kakayahan na maka-adjust sa mga sitwasyon, mula sa double team hanggang sa pressure moments, ay katangiang hinahanap ng mga koponan sa mas mataas na antas. Ang kanyang performance ay hindi lamang naghahatid ng excitement para sa kanyang karera, kundi nagsisilbing inspirasyon para sa mga Pilipinong nangangarap na sumunod sa kanyang yapak. Katumbas equals ang laban ni Kai Sotto kontra sa Nagoya Fighting Eagles, ay patunay na ang kanyang potensyal ay patuloy na umaabot sa bagong antas. Sa kabila ng matinding depensa at pressure, naipakita niya ang kanyang kakayahan hindi lamang bilang isang scorer, kundi bilang isang all-around player na kayang mag-ambag sa bawat aspeto ng laro. Ang kanyang composure sa ilalim ng pressure at kakayahang mag-adjust sa hamon ng laro ay nagpapatunay na handa na siyang sumabak sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Ang mga moment tulad ng kanyang clutch three-pointer, slam dunk, at defensive stops ay nagbigay buhay sa laban at lalo pang nagpatibay sa pananaw ng marami na si Kai ay isang espesyal na manlalaro. Sa kabuuan, si Kai Sotto ay hindi lamang simbolo ng pag-asa para sa mga Pilipino sa larangan ng basketball. Siya rin ay isang inspirasyon na nagpapakita na ang pagsusumikap, dedikasyon, at determinasyon ay kayang magdala ng tagumpay kahit sa pinakamalalaking entablado. Sa bawat laro, lalo niyang pinatutunayan na hindi lang siya maaasahan sa ngayon, kundi siya rin ay magiging isa sa mga susi ng kinabukasan ng basketball, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.